out sa inyong lahat. Pag-uusapan naman natin ngayon yung tungkol sa mga ulila. Sa maaga na ulila, sa mawalang ang hirap ng buhay ng ulila, no? Walang umalalay sa'yo. Kailangan mo gawin ang lahat para mabuhay ka dito sa mundo. Napakahirap ng kalagayan ng isang walang magulang. Where you go now? I told you, where you go? It's close. Yeah, I know. Hanga ako sa mga taong ulila na malakas ang loob. ये close है तो मैं दिखाना क्या सोचूं close बोल के Malakas ang loob na lumalaban sa kahirapan ng buhay. Tulad ko, lumaban ako sa kahirapan ng buhay. Hindi ako nagpatinag, hindi ako gumawa ng katiwalian para lang sa aking bagkus ay inayos ko buhay ko. Kasi alam ko walang umaalalay sa akin. Kaya yung mga nauuli na minsan, nagkakaroon sila ng depression. Pero hindi kasagutan yung depression sa atin. Pag nauli na po tayo, kailangan natin maging malakas ang kalooban na huwag tayo bibigay sa anumang pagsubok sa buhay. Kung may makita tayo magandang imahe ng isang tao, gayahin natin yun. Kaya ako ganun ako noon. Sabi ko, kaya ko to. Kaya ko to. Kinakaya ko ang lahat. Hindi ako naging pabaya sa buhay ko. Pagkus nangarap ako na sana makaahon muli. Kaya yung mga ibang nakikita ko na mga ulila, gumagawa sila ng hindi maganda sa buhay nila. Yung sinisira nila ang kinabukasan nila, sila yung mahina. Mahina ang paniniwala sa Panginoon. Pero kung labanan natin yun, yung tinatawag na tukso, gawin natin lahat para tayo magkaroon ng pagpakta. Hindi ko nagawa yung makipagbarkada patungo doon sa ilulugmok ka sa masamang bisyo. Hindi ko ginawa yun, never ko ginawa yun. Ako meron ako sigarilyo lang talaga. Sigarilyo na kahit na maganda yung ng napangasawa ko noon, unang asawa ko, pero hindi ako umasa sa kanya. Hindi ako umasa na baguhin yung buhay ko. Ako nagbago ng buhay ko. Kaya walang maisumbat sa akin yung asawa ko. Yung unang asawa ko, sinubok kong tumayo ng sarili ko. Nagpakatatag ako. Nilabanan ko ang lahat ng hirap. Kaya sa mga tulad ng ulila,
tayo pababayaan kapag ka magandang ating hangarin. Pag magandang ating mga pangarap, hindi niya tayo pababayaan. Yan ang totoo. Huwag kang patatalo. Huwag kang mag-isip na walang kwenta ang buhay mo. Meron kang halaga. May halaga ang buhay mo. Kasi may nakita ako na uli lang lubos, wala daw siyang walang magulang, walang anak din. Wala rin kapatid. Ay, sinira niya buhay niya. Nasama sa mga barkada, nasama kung saan-saan. Kaya sabi ko, huwag mong sirain yung buhay mo. Gumawa tayo ng ating modelo sa ating buhay. Kung gusto natin ng maging maayos ang buhay natin, mangarap tayo. Ako nga nung bata pa ako, naririnig ko sa mga tiyuhin ko, sa mga auntie ko, sa mga kamag-anak ko noon na ang ganda-ganda daw ng Manila. Nakikinig lang ako. Bata pa ako. Tapos sabi ko noon, ngayabang naman ng mga to, Manila ang pinag-uusapan. Sabi, akala ko noon, ang Manila ay abroad. Yung pala, ang Manila ay Manila lang. Ang ginawa ko noon, sa harapan ng mga tiyuhin ko, mga pinsan ko, na nakakatapak ng Maynila noon, kumuha ako ng isang stick, kahoy na stick. Isinulat ko doon sa harapan nila ang Manila. Sinirkelan ko yung Manila na yun. Tapos tumapak ako doon sa sinulat ko na Manila. Sumigaw ako. Sabi ko, ikaw Manila ka, malalampasan kita balang araw paglaki ko. Sinabi ko yan. Hindi ko yan makakalimutan yung ginawa ko na yan. Kasi sa sobrang nayayabangan ako, bata pa ako marunong na ako tumingin ng mayabang. Nayayabangan ako sa kanila. Ang tataas na mga ere, nakatapak lang ng Maynila. Kaya sabi ko, balang araw malalampasan kita Manila. Sabi ko. Nagtaka yung mga tiyuhin ko, mga tiyahin ko, nagtaka sila. Sabi nila, tong batang ito may mararating to sa sabi nila sa akin. Kasi daw, kakaiba ako sa mga pamangkin nila. Iba utak ng bata na to. Sabi nila sa akin noon. Talagang ibang utak ko noon. Kasi, sobra ba yung ipapakita nila sa'yo na akala mo, sila, feeling rich na, ewan ko na lang, mahirap magsalita. Pero, yan, totoo yan sa buhay ko talaga. Ang dami kong sa buhay ko. Ang dami kong inipon na sa buhay ko. Na hindi sinasadya na. Ngayon nga, naalala ko yun. Pagkatapos nun, yun na nga yun. Nag-umpisa ako na na mag-abroad yun na. Sabi ko, nung unang bakasyon ko galing ng abroad, sabi ko noon sa kanila, yan, nalampasan ko na yung Manila nyo. Pero hindi ako naging sa kanila, hindi ako naging madamot sa kanila. Nagbibigay pa rin ako sa kanila ng pasalubong. Kaya minsan yung mga natin, no, yung mga kabataan natin ba, maalala pa rin natin yung ating nakaraan, ang sarap alalahanin nung yung kabataan namin noon. Malaki yung bahay namin noon. Ang ganda noon. Ngayon hindi ko na maibabalik yung bahay namin. Nasa isip ko pa rin yun. Na ganda yun. Minsan tinatawag nilang train daw yung bahay namin kasi may mga dugtong-dugtong. Tapos malaki. Kaya, ang hirap talaga, ang hirap. Siguro kung buhay lang yung tatay ko,
Nagtapos ako siguro ng doktora. Nasa Amerika na siguro ako. Totoo yan. Kasi yun ang pangarap ng tatay ko noon. Nung bata pa ako. Maging doktor ako. Mag-aral ako sa Amerika. Punta ako sa Amerika. Doon na ako maging doktor. Ayun. Naging doktora na lang ng mga palaka. Minsan nag-experiment ako. Magawa ko ng experiment na noon ng mga palaka. Yun na lang ang naging pinuntahan ng pangarap ko. Doktora ng mga palaka. Nagbibiyak ako ng mga palaka. Bata pa lang ako. Dami kong nagagawa nung bata pa ako. Kaya, ako kasi wala akong kuko nun. Ngayon, naka-discover ako ng, nakagawa ako ng kuko ko rin, yung bahay ng Iskinol, tinakaw ko yung bahay ng Iskinol ng tita ko. Alam nyo bang pinormahan ko yung ginawa kong kuko? Pero malaki na ako nun. Malaki-laki na ako nun. Siguro mga 15 years old na siguro ako nun. Tinakaw ko yung bahay ng Iskinol ng tita ko. Ginawa ko ng kuko. Nilagyan ko ng Duotex. Bumili ako ng pandikit. Nagkaroon ako ng kuko. Inborn kasi ako walang kuko. Sa totoo lang mga anak ha. Kaya meron akong extension. Ayun, marami akong nagagawa noon. Sabi nila, napaka-creative mo. Sabi pa sa akin ng teacher ko noon. Kasi nagkuko ako pumunta ng school. Sabi ng teacher ko noon, sabi niya, ang galing mo. Napaka-creative mong bata ka, sabi sa akin. Sabi ko, totoo lang. Diba? Ang sarap ng ganun, diba? No? Sarap ibalik yung nakaraan, no? Ang dami kong maalala sa pagkabata ko. Grabe. Nambubugbog pa nga ako noon, no? Ang kabataan ko. Maagawan lang ako ng honor noon. Nambubugbog na ako. Meron lang ako katay noon. Nambubugbog na ako. Sarap ibalik ng nakaraan sa buhay ko. Sarap na alalahanin ba? Parang naalala ko lang ngayon yung mga kagagawan ko noon. Ang bata-bata pa ako. Sarap. Mahilig bumugbog. Pero hindi na. Pinagkakamalan nila ako noon ng baka tumboy ako. Pero hindi ako tumboy. Babaeng babae ako. Ayan ang history na pakunti-kunti. Okay? Maraming salamat sa mga SSTV family. Madadaanan ito. Maraming salamat, Agtes. At saka sa magagandang admin. Bye-bye. Love you all.